Yon mga kababayan, napakalaki ng problema ni Mike Abe ngayon ha. Talagang apektado si Mike Abe sa pagkalas o tuluyang pagkalas ni Senadora Amy Marcos bilang isa sa mga senatorial candidate ng alkansya ng Bagoong Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, mabati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan. Ayon kay Mike Abe, saan na pupulutin ngayon si Senadora Amy Marcos dahil nga tuluyan ng iniwan ni Senadora Amy Marcos yung kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Apektado si Mike Abe mga kababayan. Bakit kaya hindi niya sinubukang tumakbo, no? Bilang isang senador? Dapat nag-file ka rin noon. Mike Abe, baka ikaw yung ipalit doon sa line-up ng alkansya ng Bagoong Pilipinas. Baka sakali, baka makakuha kang 10 boto. Yun na nga mga kababayan, itong si Mike Abe ay patuloy na binabanatan itong si Senadora Amy Marcos. Simula noong nagpahayag na nga ito ng hindi nagustuhan ni Senadora Amy Marcos yung pagpaparesto kay dating Pangulong Duterte. Ayon kay Senadora Amy Marcos, illegal. At itong si Mike Abe, para bang gustong palabasin na kahit na illegal, dahil magkapatid kayo, dapat suportahan mo pa rin yung kapatid mo. Parang ganun ang gustong ipalabas nitong si Mike Abe. Mabuti pa nga itong si Senadora Amy Marcos kahit pa paano, mayroon pang natitirang konsensya. Mayroon pang kahit pa paano mga kababayan, mayroon pang respeto. Hindi katulad ng kanyang amo na si Pangulong Bongbong Marcos. Wala nang ang paninindigan, traidor, at kung ano-ano pa mga kababayan. Ano bang dapat itawag natin sa taong mga ganon? Sabagay, mambubudol talaga. Itong si Mike Abe naman ay gusto rin niyang mabudol yung taong bayan. Nagpapalabas ng maling impormasyon. Yung mga mali, gusto niyang gawing tama. At mga kababayan, at sa mga nakapaligid kay Pangulong Bongbong Marcos, mag-ingat kayo sa tao na ito, traidor ito. Malamang, mag-traidor rin ito kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagsimula na nga mga kababayan Dahil imbes na tulungan, na ipangampanya yung 11 natitira dyan sa senatorial candidate ng alkansya ng Bagoong Pilipinas. Aba, nag-endorso ng iba. Akala ko ba die hard ka? Die hard ka kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit nag-endorso ka ng mga kandidato? Mga kandidato ng Dilawan. O bakit ginawa mo yan? Ibig sabihin Mike Abe, wala ka paninindigan. Isa kang traidor. Ganon yung ginawa mo kay Pastor Kibuloy. At kay dating Pangulong Duterte. Porkit nasa PTB4 ka, ganyan ka. Bagay mga kababayan, wag na tayong umasa pa. Nasa administrasyong ito mayroong mga matitino. Bagay mga mga trupal na to Mga traidor talaga yan. Ako po baka magalit naman si Congressman Abante kasi nga pag nagsalita pala tayo ng traidor, magagalit yung traidor. Ulitin na lang natin, hindi mga traidor yung mga yan. Yun na nga mga kababayan, wag na natin itong patagalin. Ito na si Mike Abe Sabay-sabay natin itong panoorin. Ito, si Amy Marcos matapos sumiwalay sa koalisyon or alyansa. Ay talagang ayaw tumigil. Patuloy niyang minamali at patuloy niyang tinututulan ang ginawa ng kanyang kapatid at ng administrasyon ni Pangulong Marcos sa pagkakahuli dahil sa warrant of arrest galing sa ICC na daladala ng Interpol. Pakinggan niyo itong paliwanag niya. Talagang hindi kayo matutuwa rito sa kanyang mga sinasabi. Naman ni Secretary Boying Remulla talagang nagbago.
tinatanong ko kung kailan nagbago at bakit nagbago at ano yung pagbabago. Sabi niya lahat naman tayo habang tumatanda, natututo at nagbabago ang isipan. Yun lang ang pinaliwanag niya. Pero maliwanag na naroon ng pagbabago. Kaya nga, may nagsasabi na yung Interpol bawal sa kanila mag-issue ng red notice pagkat may duda sila na political. Kaya ang pinalabas lamang nila ay yung diffusion para hindi sila sumabit kasi pinagbabawal ng sariling konsolusyon ng Interpol kapag political. Ayan o. Kita niyo yung mga pahaliwanag ni walang kamalamalasakit sa kanyang kapatid. Pati mga cabinet secretary niya ay ni Pangulong. Yan ang sinasabi natin mga kababayan. Ito si Mike Abe, kahit mali, gustong itama. Maliwanag naman yung paliwanag ni Senador Amy Marcos na political. Alam naman natin kung bakit ginawa yan. Bakit pinahintulutan ni Pangulong Bongbong Marcos na maristo itong si dating Pangulong Duterte? Dahil sa politika. Pero ikaw, Mike Abe, mali na nga yung ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Gusto mo pang iparating sa ating mga kababayan na tama. Talaga naman si Mike Abe, mga kababayan. Marcos ay yan ang kanyang treatment. Alam mo, Aimee, gumising ka na kasi. Oh. Natutulog ka ba? Ito, pakinggan mo. Aking opinion at analysis. Oh, sige nga. Sumobra na ang paninira. Buhay na ang nakataya. Tula yan. Kay Pangulong Marcos na iyong kapatid. Siguro na ipatupad talaga yung batas Republic Act 9851 para ipatupad ang warrant of arrest na ini-issue ng ICC at ipinatupad ng Interpol. Ano ba? Hindi mo ba alam? Ano ba? Yung mga pagmumura, panlalait, pamimersonal ng mga Duterte kay Pangulong Marcos na iyong kapatid. Ang nasasaktan dyan hindi lang si Pangulong Marcos. Ang nasasaktan dyan ay mga Marcos loyalists, Marcos supporters, mga taga-Ilocos, o hindi man lahat pero majority ng mga Ilocano sa buong mundo nasasaktan na sa pinagkagawa ng mga Duterte sa pagsasabing bangag si Pangulong Marcos, mahina si Pangulong Marcos, at ang pinakamatindi pa dyan ay yung tangka nilang pagpapabagsak na ilang beses silang nag-try na mag-rally at pabagsakin ng gobyerno na iyong kapatid. Sunod pa dyan ay yung sinabi ni Sara Duterte na meron siyang inutusan para kunin ang buhay ng kapatid mo, si Pangulong Marcos, si First Lady at si Speaker na iyong pinsan. Hindi mo ba nakikita yan? Sinungaling ka talaga, Mike Abe, ano? Anong sinabi ni Vice President Sara Duterte na may inutusan na kunin ang buhay? Ang sabi, grabe na makapagmura ka naman itong tao na ito. Ang sabi ni Vice President Sara Duterte, kung may mangyari sa akin pag napatay ako, dahil may may narinig nga, may nakalap nga na impormasyon itong si Vice President Sara Duterte na may gugurgur sa kanya. Kaya ayon kay VP Sara Duterte, kung halimbawa may mangyari sa akin pag napatay ako, may kinausap na ako na tao. Nagantihan si Marcos Jr., si Lisa, at itong si Romualdez. Pero walang sinabi, mga kababayan, na may inutusan na ako, may kinausap. Hindi ba natin alam kung sino yung kinausap? Baka yung asawa lang niya yung kinausap. Yung iba naman, yung pinapalabas, hitman daw. Walang sinabing hitman si Vice President Sara Duterte. Malinaw yan. Kahit balikan mo, dapat inilabas mo yung salita dyan. Hindi ko lang kasi din makita. Dapat ilabas natin. Sinungaling ka, Mike Abe. At yung sinasabi, madali lang naman sana mapatunayan eh. Baka maniwala pa ako kay Marcos eh. Yung sinabi ni dating Pangulong Duterte na bangag itong si Marcos, nagsimula yan dahil nga nalaman nila, nakalap nila yung mga balita na talagang nakipag-ugnayan itong si Pangulong Bongbong Marcos sa ICC. Tapos yung pangako niya noon, nung hindi pa siya nanalo, hindi niya papayagan itong ICC. Pero nung nanalo na, ayun nakipag-ugnayan na sa ICC.
Kung hindi naman bangag, itong si Pangulong Bongbong Marcos, o bakit? Bakit hindi niya ginawa yung pagpapadrug test? Mabilis lang naman mapatunayan. At yung halimbawa, ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos yan, na nagpa-drug test siya, di ba? Malinis yung kanyang pangalan. Ibig sabihin, ang lalabas na sinungaling, ito si Pangulong Duterte, o ating Pangulong Duterte. Hindi sana, yung atensyon ng taong bayan nasa kanya. Dahil hindi siya sinungaling. At hindi siya bangag, hindi siya gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Pero bakit ayaw niya magpa-drug test, Mike Abe? Mike Abe, bakit ayaw magpa-drug test ni Pangulong Bongbong Marcos? Hindi mo ba natanong sa sarili mo yan? Bakit kaya ito si Pangulong Bongbong Marcos ayaw magpa-drug test? Ano kayang dahilan? Totoo kaya? Kahit siguro mga mangmang, hindi katulad mo, Mike Abe, na akala ko'y napakatalino mo noon. Kahit yung mga ordinaryo nating mamamayan, nakapag-isip talaga. Bakit ayaw magpa-drug test nitong si Pangulong Bongbong Marcos? Tinawag na siyang bangag. Kung wala talaga, kung hindi naman talaga gumagamit siya ng pinagbabawal na gamot, napakadali lang naman magpa-drug test. Ipapakita sa publiko. O ito, nagpa-drug test ako, Mike Abe. Sige, tanggalan mo ako ng buhok. Para mapatunayan ko na hindi ako gumagamit ng droga. At mali si dating Pangulong Duterte na tinawag akong bangag. O dapat ganoon ang sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero bakit hindi niya magawa yan? Dahil may katotohanan. Kahit sino pang pangulo, kahit na sinong tao, pag sinobrahan o sobra ang batikos na kung sino man, yan ay may kapalikat na kapalit. Merong kaakibat na kapalit dyan o pananagutan. At ang tamang pananagutan ipatupad ang Republic Act 9851 para arestuhin, makipag-coordinate sa Interpol ang Philippine government. Dahil may kaso sa ICC si Duterte na wala namang kinalaman ang mga Marcos, si Pangulong Marcos. Diyan sa mga Walang kinalaman. Panahon ni Duterte nang siya kasuhan ng mga Pilipino sa Interpol 2017. Hindi mo ba alam yan, Amy? Pinipilit mong illegal ang pagkakaaresto. Pinipilit mong mali ang pagkakaaresto. Ay ano ang tama sa'yo? Tama ba sa'yo ang banata ng personal ng mga Duterte, ang iyong kapatid na Pangulo ng Bansa, na minamahal ng Marcos loyalist, minamahal ng mga Ilocano, minamahal ng mga Marcos supporters, at minamahal ng mga silent majority? Silent majority. Hindi mo ba ramdam yun? O sige, talagang malayo na ang daan na iyong tinataha. At dahil dyan sa ginagawa mo, Aime, bigyan kita ng feedback. Halos lahat ng social media, mga Facebook, mga YouTube, mga TikTok, o kung ano man platform, nababasa mo ba mga comment? Galit sa'yo, kakaunti ang pabor sa'yo. Nag-rally ka nung isang araw, nag-motorcade ka, di ba nakita mo nilangaw na ang rally mo? Ibig sabihin, galit na ang tao sa'yo. Yung mga Marcos supporters, galit na sa'yo. Ang mga DDS o yung Duterte supporters, ayaw din naman sa'yo. Saan ka pupulutin? Ayun, sinasabi niya ni Aime, hindi na daw niya inaasikaso yung kampanya, ang concentration daw niya ay tungkol sa pagkaka-aresto. Hindi makamukon ang lola niyo. Nandun na si Duterte, nagpasalamat na ang ICC sa Philippine government under President Marcos dahil sa pagtulong sa kanila na mahuli at na-surrender nga sa kanila si Duterte. Yan ang mga kababayan na malinaw yan, ha. Umamin itong si Mike Abe na talagang umamin na itong ICC na nakipagtulungan itong pamahalaan ito para maaresto nga. Traidor nga mga kababayan, na ba tawag sa mga yan? Traidor, di ba? Nag-aalala ka pa kung saan papulutin itong si Amy Marcos? Ang alalahanin mo, yung pananagutan ngayon nitong si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil nga illegal. Mananagot yan mga kababayan sa taong bayan. Hindi papayagan natin yan. Kaya yung igaganti natin dyan sa administrasyong ito, sa pamamagitan
ng pagpili natin ngayong darating na eleksyon. Wala tayong ibubuto, kahit ni isa man lang. Kaya ikaw, Mike Abby, huwag kang mag-alala. Kung di man mananalo yan si Senador Jaime Marcos, hindi rin man mananalo yung 11 na yan. Pati yung mga ini-endorse mo, ini-endorse yung mga kababayan ng mga dilawan. Nag-traitor na nga rin ito kay Bongbong Marcos. Akala ko ba die hard ka? Wala ka talagang, wala kang isang salita. Traitor ka nga, Mike Abby. Sa kanyang social media nga, yung mga komento doon, talagang binabanatan itong si Mike Abby. Sinungaling naman talaga din ito eh. May sinabi pa si Vice President Sara Duterte na may inutusan na ako para kunin. Hindi man niya sinabi na pag halimbawa na matay ako, dapat ganon. Tingnan sa'yo, may inutusan ako para kunin yung mga buhay ninyo. Kaya sinungaling ka. Huwag kang gumawa ng kwento, Mike Abby. Akala mo ikaw lang yung marunong gumawa ng kwento. Yun na nga mga kababayan, mayroon pa sana tayong papakita na video kung saan itong si Senadora Jaime Marcos ay kasama ni Yorme na nangangampanya sa Manila, sa Tondo kahapon mga kababayan. Ito, papakita ko na sa inyo para itong sinabi ni Mike Abby na wala nang sumusuporta kay Jaime Marcos. Iwan ko lang kayo na yung bahalang umusga, pero nagsisigawan naman yung mga tao na nandoon sa pagtitipo na yan. Kasama nga si Yorme Isko Moreno. Ito mga kababayan, panoorin natin to. Dito, nagmula ang ating mga bayani, Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, Lacandula, Macario Sakay, lahat tatak ng magtapang at matatag. Tondo na naman. At dito rin sa Tondo, 2 Ilocano na lunsad ng ating lunsad ng Manggagawa. Isabel de los Reyes, Gregorio Aglipay, pagkat ang katapangan ay hindi lamang sa paglalaban kundi sa pang-araw-araw na bakbakan kontra sa kahirapan. Sa araw ngayon, sa ating panahon, ang ating bayani ay walang iba kundi si Yorme Isko sa lungsod ng Maynila. Lumaban sa kahirapan at nagsunikap. Lumaban sa kabambangan at nag-aral ng puspusan. Lumaban sa katibalian at nakita natin naging magpatagumpay. Dito sa harap ninyo, ako'y nangangako kasama ni Yorme at lahat ng ating konsehal, kasama ng ating vice-mayor, Aprilito at Jensa, kasama ng ating kongresista, nadadalhin ko ang tapang at sakripisyo hango ng Tondo dyan sa Senado upang ibabang muli ang lungsod natin minamahal ang Maynila. Ilagsak natin ang hindi makakatarungan na presyo. Ang disenteng trabaho ay itaguyod. Hanap buhay sa bawat pamilya. At higit sa lahat, tayo ay magkaisa. Nitong nakalipas na linggo, nahati ang sambayanan dahil sa biglang pag-aresto at pagpangay ng dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Naglusa ng isang
sa Senado at napatunayan na sunod-sunod na irregularidad at paglalabag sa batas ang nangyari. Hindi ko po matanggap ang dagok sa akin, ang insulto sa husgado at ang hamon sa soberanya ng ating minamahal na Republika ng Pilipinas. Pumalas niya po ako sa alyansa. At ako'y narito upang magkampanya ng mag-isa. Ngunit ninakap ako, ni Isko at lahat ng konsehal na ngayon. Maraming salamat sa inyo dito sa Tondo. Hindi ko po makakalimutan pagkatapos tulad ni Isko, tulad ni Tatay Digong ay nagmula sa lokal. Alam namin ang agaran aksyon. Kilala namin ang tuloy-tuloy at tapat na solusyon. Mas Hanggang na lang muna mga kababayan, no? Para namang may makukuha pa rin naman ng boto. Tapos ito si Mike Abe talagang namroblema kung saan kukuha ng boto itong si Senadora Amy Marcos. Meron pa. Ayan, no, mga nagsisigawan. Tapos yung mga sumisigaw din doon ng Duterte. Talagang nagpapakita lang, ipinapakita lang ng ating mga kababayan na talagang buo yung suporta nila kay dating Pangulong Duterte. Yun ang dito lang muna, medyo mahaba na yung ating video. At ikaw, Mike Abe, huwag ka nang mamroblema. Lalaki lang yung butas ng ilong mo, saka problema pag ganyan ka. Huwag mo na isipin yun, Mike. Sa sunod, ikaw na tumakbong senador, baka sakali. Yun ang bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. May bago bang komento? May bagong komento dito. Shoutout tayo kay Steve Kane, Steve Kyrie TV. Salamat sa iyo, Steve Kyrie. Shoutout na rin sa iyo, Dorsalcon. Shoutout kay Kalib Mamak. Shoutout kay Erde Garcia. At shoutout kay Imelda Clavo. Shoutout kay Berhelio Pitalcurin. Shoutout na rin kay Aksay Kumar. At kay Ma'am Berje Verelius ng Pulian, Bulacan, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Idisa Borvi, kay Nini Kuya, kay Peter Malaluan, at shout out na rin kay Antonio Padayaw, at kay Sinbino Sigigs. Yun ang medyo mahaba na yung ating video, hanggang dito na lang muna. Sa mga hindi natin na shout out, next video na lang. Maraming salamat sa inyong suporta. At once again, this is Ronde TV mo. Ingat tayong lahat. God save the Philippines.